Hello mga karakod! Alam niyo ba na ang bansang Poland ay isa sa mga bansang may masaganang ekonomiya? Mas mababa ang cost of living kumpara sa ibang European countries. Ito ay nangangahulugang mas makakapag-ipon ka sa bansang ito. Ang Poland ay isang sikat na destinasyon ng mga turista, lalo na sa mga job seekers. Ang Poland ay nag-aalok ng maraming job opportunities sa mga skilled na manggagawa. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit na 94,000 job vacancies sa bansang Poland. Ano ang pagkakaiba ng work permit at working visa? Ang work permit ay isang legal na dokumentong nagpapahintulot sa mga dayuhang manggagawa na magtrabaho ng legal sa Poland. Kabayan, kung bago ka pa lang sa channel ko, pakihit lang po ang like, subscribe, at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Habang ang working visa naman ay isang permit na nagbibigay sa iyo ng karapatang magtrabaho at manirahan sa ibang bansa maliban sa iyong bansa na tinitirhan. Ito naman ang mga trabaho na inaalok sa job sector ng bansang Poland. Ang mga sektor na ito ay ang mga sumusunod: manufacturing, construction, transportation and storage, administrative and support services, elementary occupations, plant and machine operators and assemblers, at craft and trade workers. Kaya kung interesado ka ka-recruit, ay mag-apply na dahil napakaraming manggagawa ang kinakailangan sa bansang Poland. Pag-usapan naman natin ang mga napakagandang benefits na makukuha kapag ikaw ay makapagtrabaho sa Poland. Educated and skilled workforce among Europe, napakaraming multinational companies ang nangangailangan sa bansang ito dahil ang bansang Poland ay kilalang destinasyon ng mga overseas workers. Hours of work and paid vacation, 8 hours lang ang trabaho kada araw at maraming opportunity na makapag-overtime at siguradong mas malaking kita sa loob ng isang taon. Ang isang manggagawa ay makakakuha ng 26 days na bakasyon kada taon. At ngayon naman ay pag-usapan natin ang napaka-importanteng usapin na tungkol sa sweldo. Ang minimum monthly income ng Poland ay umaabot sa 770 euros. Ibig sabihin, 46,246 pesos per month. At maaari pa itong tumaas dahil sa overtime sa hinaharap. Healthcare benefits. Kung magtatrabaho ka sa Poland, ikaw at ang miyembro ng iyong pamilya ay maaaring mag-avail ng libreng benepisyong pangkalusugan. Mandatory benefits katulad ng annual leave, parental leave, compensation insurance, paid sick leave, family benefits, social assistance payments, unemployment compensation. Social security system. Ang mga manggagawa sa Poland ay mayroong karapatan sa pension, health disability, and accident insurance sa ilalim ng Social Security Act. Bago makakuha ng working visa, kailangan na munang kumuha ng work permit ang aplikante. Narito naman ang iba't ibang uri ng work permit sa Poland. Work permit A. Ito ay required kung ang aplikante ay merong job offer mula sa isang authorized business sa Poland sa ilalim ng isang kondisyon na mag-a-apply sila ng legal residence permit. Work permit B. Ito ay required kung ang aplikante ay employed bilang isang board member at kinakailangan manatili sa Poland ng higit sa 6 na buwan. Work permit C. Ito ay required kung ang aplikante ay na-delegate sa Poland ng isang international employer ng higit sa 30 days upang magtrabaho sa kanilang branch sa Poland. Work permit D. Ito ay required kung ang aplikante ay na-delegate sa Poland ng isang international employer upang magtrabaho sa export services. Ang international employer ay hindi dapat
magkaroon ng branch sa Poland. Work Permit S, seasonal. Ito ay required kung ang international employer ay nagpadala ng applicant sa Poland para sa mga trabahong pang-agrikultura, pangingisda, pangangaso, at accommodation. Ito naman ang validity of Polish Work Permit. Ang duration ng work permit ng isang empleyado ay kapareha ng duration ng kontrata. Kung 2 taon ang iyong kontrata, ganun din ang iyong work permit. Pag-usapan naman natin kung paano mag-apply ng work visa sa Poland at application process. Narito ang step-by-step guide kung paano kayo makakuha ng work visa sa Poland. Una, kumuha ng job offer mula sa isang Polish employer. Ang job offer ay maaaring mula sa isang registered na kumpanya o negosyo sa Poland. Ito ang mga job application link na maaari ninyong bisitahin. Pangalawa, ang inyong employer ay dapat mag-apply ng work permit at mag-submit ng application sa Voivodeship Office para sa iyo. Ang mga dokumentong kailangan isumiti ng iyong employer ay ang mga sumusunod. Pangatlo, dapat isubmit ang original letter of employment na nilagdaan ng iyong employer na nagsasaad ng iyong posisyon, sweldo at iba pang mga detalye ng iyong trabaho. Pang-apat, maaari ka mag-apply ng work visa sa Polish Embassy sa iyong bansa. Tiyakin i-check ang mga requirements na kinakailangan, gumawa ng appointment at ihanda ang mga kinakailangan dokumento, magbayad ng visa application fee at hintayin ang desisyon ng visa. Panglima, kapag na-approve na ang iyong visa, maaari ka nang magsimula ng trabaho sa Poland. Ito naman ang mga dokumento na kakailanganin mo para makakuha ng Poland Work Visa. Eligibility criteria para makapag-apply ng work visa sa Poland. Ang mga citizens na hindi residente ng isang EU, European Union o EEA, European Economic Area, na bansa at gustong manatili sa Poland upang mag-aral o magtrabaho ay dapat mag-apply ng Type D visa sa Poland. Ang Type D visa ng Poland ay iniaalok sa mga aplikante na may planong manatili ng higit sa 90 days. Work visa process duration, maaring tumagal ng hanggang 6 na linggo ang pagproseso ng Poland Work Visa. Extension ng Poland Work Visa, maaari mong i-extend ang iyong work visa kung ang iyong employer ay in-extend ang iyong kontrata. Kailangan mong mag-apply para sa extension ng work visa 30 days bago ang date of expiry. Poland Seasonal Work Visa. Ang seasonal working visa ay binibigay sa mga empleyado kapag gusto nilang magtrabaho ng hindi higit sa 9 na buwan sa isang taon. Ito ay binibigay sa mga empleyado kadalasan sa summer. Ang aplikante ay kailangan mag-apply ng Temporary Residence Permit. Bibigyan ka ng Temporary Resident Permit sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon. Kung gusto mong magtrabaho sa seasonal activities, kung ikaw ay may regular at stable na income, kung mayroon kang health insurance, at kung mayroon kang proof of accommodation. Ito naman ang babayaran sa pagproseso ng Poland Work Visa. Una, para sa less than 3 months, 11 euro na katumbas na 658 pesos. Pangalawa, para sa more than 3 months, 22 euro at katumbas na 1,315 pesos. Pangatlo, Type D permit, 44 euro at katumbas na 2,629 pesos. Validity ng Polish National Visa. Ang Polish Work Visa ay valid lang ng 3 buwan. Pagkatapos nito ay kailangan mo mag-apply ng Residence Permit kung hinahangad mo na ma-extend sa pananatili. Ang pagkuha ng Work Visa sa Poland ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano, eligibility, at suporta mula sa iyong future employer.
maging handa na matugunan ang kinakailangang kriteria at sundin ang application process upang makapagtrabaho sa Poland. Sa kabuuan, kinakailangan ng work permit at working visa para makapagtrabaho ng legal sa Poland. May iba't ibang uri ng work permit, A, B, C, D at seasonal permits. Depende sa kontrata at uri ng trabaho. Ang work visa P ay nag-iiba depende sa tagal ng pananatili at uri ng permit. Siguraduhin kumpleto ang mga requirements, ang dokumentong kinakailangan upang maging smooth ang pag-apply ng trabaho sa Poland. Ito ay isang magandang oportunidad na makapagtrabaho rito. Kumpleto ang mga benepisyo na iyong matatanggap at hindi komplikado ang proseso ng job application sa Poland. At yun lamang po mga ka-recruit. Sana ay may natutunan kayo sa video ito. Sana ay maging gabay ito upang kayo ay makapag-apply at matupad ang iyong hangaring makapagtrabaho sa Poland. Sa video ito ay pinag-usapan natin ang mga sumusunod. Working visa ng Poland, application process, documents, eligibility criteria, duration, extension, seasonal work visa, fees, validity, work benefits in Poland, paano mag-apply sa mga job vacancies sa Poland, work permits, types, documents need, at validity. Salamat sa panonood at kung nagustuhan po ninyo ang video ito, ay sigurado pong magugustuhan ninyo ang iba ko pang mga video. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit ay prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam kabayan. Para sa suggested video, pindutin lang po dito. Para sa napakagandang playlist, pindutin po dito. At pakisubscribe na rin po dito